sa ulo ng mga humahataw na balita. Hataw Balita. Israeli government pinayagan ng lumabas ang 134 na Pilipino sa Gaza. Hataw Balita. Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner Jr. nilinaw na walang katotohanan ng isyung destabilization plot laban sa Marcos government. Hataw Balita. Plenary ng House of Representatives na i-transmit na sa Senado ang House Bill number 8980 o ang panukalang 2024 National Budget. Hataw Balita. Japanese Prime Minister Kishida Fumio tiniyak ang patuloy na suporta ng Japan sa economic at social development ng Pilipinas. Hataw Balita. Isang radio announcer patay matapos pagbabarili ng hindi nakilalang salarin habang nasa live broadcast sa Misamis Occidental. Hataw Balita. At bawas presyo sa mga produktong petrolyo, inaasahang ipatutupad ng mga oil companies bukas. Hataw Balita. Nilinaw ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na walang katotohanan ang isyung destabilization plot laban sa Marcos government. Ayon sa General, na misquote lamang anya ang kanyang naging talumpati sa Western Mindanao Change of Command Ceremony sa Zamboanga nitong Biyernes, November 3. Binigyang diin ni General Browner sa mga sundalo na manatiling profesional at tumalima sa sinumpaang tungkulin na protektahan ang taong bayan at ang bansa. Pakinggan po natin ang kanyang pahayag. Actually, alam niyo na yun eh. Alam niyo na marami ng mga ganyan. Even we saw this specifically during the September 21 rallies. May mga rallies na nangyari noong September 21. Ito po yung nakita natin. At during that time, may mga panawagan sa ating mga sundalo na sumama sa mga rallies na ito. So kaya't yun po yung konteksto nung sinabi ko kahapon that dapat ang mga sundalo should not join these kinds of activities like yung mga rallies po natin. So it was as simple as that. Wala po akong sinabi na merong destabilization plot. Ayon naman kay National Security Advisor Eduardo Año, maaaring hindi lamang naunawaan ang husto ng ilan ang ibig sabihin ng AFP Chief of Staff. Sinabi naman ni AFP spokesperson Colonel Medel Aguilar na ayos at nabigyang linaw na rin ang issue. Hataw Balita. Inihain ni House Majority Leader at Zamboanga City 2nd District Representative Manuel Jose Dalipe sa special session ng Kamara nitong Sabado, November 4, ang motion na itransmit na ng plenary ng House of Representatives sa Senado ang House Bill number 8980 o ang 2024 National General Appropriations Bill o GAB noong September 27, 2023 nang ipasa sa third at final reading ang 5.7 trillion pesos na halaga ng 2024 General Appropriations Bill. Natapos naman ng binoong small committee nitong Oktubre ang individual amendments para sa panukalang 2024 National Budget. Kabilang narito ang realignment ng confidential funds ng mga civilian agency patungo sa mga ahensya na nakatutok sa security at intelligence lalo na sa West Philippine Sea. Hataw Balita. Iniyak ni Japanese Prime Minister Kishida Fumio sa special session ng 19th Congress nitong Sabado, November 4 ang patuloy na suporta ng Japan sa economic at social development ng Pilipinas. Kabilang sa assistance ng Japan sa Pilipinas ay ang kauna-unahang subway system kung saan sinabi ng Prime Minister na proud ito na maging bahagi ang kanyang bansa sa nasabing proyekto. Dagdag pa nito kumpara sa mga nakalipas na panahon, mas maikling ngayon ang ugnayan ng Japan at Pilipinas. Binigyang diin ng Japanese Premier and Foreign Policy ng kanyang bansa na pagtibayin pa ang ugnayan nito sa Pilipinas at ASEAN.
Muli ring iginit ni Kishida ang commitment ng Japan upang mapanatili at mapatatag ang free at open international order batay sa rule of law. Nabanggit din ito ang commitment na paigtingin ang kooperasyon ng dalawang bansa sa issue ng climate change, proteksyon sa maritime order at freedom of the sea. Hataw Balita. Ipinahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang interes para sa pagpapalawig ng trilateral cooperations sa pagitan ng Pilipinas, Japan at Estados Unidos. Binigyang diin din ni PBBM ng kanyang bilateral talks kay Kishida ay nagpapalakas sa mga naunang pakikipag-ugnayan at umaasang mapapalawig pa ito sa hinaharap, lalo na sa mga mahalagang sektor tulad ng ekonomikong pag-unlad, kooperasyon sa pag-unlad at kooperasyon sa seguridad. Pakinggan po natin ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. I'm pleased that the trilateral engagements at various fronts among the Philippines, Japan, and the United States have commenced. This started this year. I look forward to continuing this form of engagement and to expand it further to cover other equally important aspects. Samantala, nais namang palakasin pa ni Japanese Prime Kishida Fumio ang maritime cooperation sa Pilipinas. Ayon sa Malacanang, ang pagbisita ni Prime Minister Kishida sa bansa ay nagpapakita ng matibay na strategic partnership ng dalawang bansa at bilateral relations nito sa nakalipas na 67 years. Pakinggan po natin ang pahayag ni Japanese Prime Kishida Fumio. We would like to strengthen our cooperation with the Philippines to maintain and strengthen a free and open international order based on the rule of law to ensure a world where human dignity is protected. Hataw Balita. Tinalakay sa pulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Japanese Prime Minister Kishida Fumio sa Malacanang nitong Biyernes ang lalong pagpapalakas ng kooperasyon ng dalawang bansa. Kabilang sa pinirmahang kasunduan na sinaksihan ng dalawang lider ay ang pagbibigay ng 600 million yen o nasa 235 million pesos na Official Security Assistance Grant Aid o OSA na ilalaan para sa Coastal Radar System ng Pilipinas. Nilagdaan rin ang kasunduan ukol sa Memorandum of Cooperation sa larangan ng turismo at mining sector ng dalawang bansa. Pakinggan po natin ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. The OSA grant worth Japanese yen 600 million or around 235 million pesos will help boost the efforts of our Department of National Defense in securing coastal radars for our armed forces to enhance the maritime domain awareness capability and maritime security. Hataw Balita. Mahigit 100 tauhan ng Marine Battalion Landing Team 9 ang sumabak sa isinagawang amphibious operation simulation training ng Armed Forces of the Philippines o AFP Western Command nitong Biyernes sa Palawan. Ipinakita rito ng sandatahang lakas ng Pilipinas ang kanilang kahandaan upang tumulong at maghatid ng serbisyo kung sakaling magkakaroon ng mga kalamidad katulad na lamang ng bagyo. Ayon kay Vice Admiral Alberto Carlos, Commander ng Western Command, nais din nilang makabisado ng mga Marines ang lugar sa probinsya, lalo na at bago pa lamang sa lalawigan ng kanilang batalyon. Nais din ito na magkaroon ng mabilis na ugnayan, lalo na sa mga operasyon. Dagdag pa nito na kung sakaling kakailanganin ang ganitong kakayahan sa mga hinaharap, ay nakahanda umano ang kanilang hanay, lalo na ang maglingkod sa sambayanang Pilipino. Pakinggan po natin ang pahayag ng Commander ng Western Command na si Vice Admiral Alberto Carlos. Ang number one natin is for HADR. As you can see, kung magkaroon ng yung HADR activity, magkaroon ng bagyo, kahit sa ang sulok ng Palawan, if there's a beach like this and we have this capability, we can deliver through this capability. So as a Western Command, this is the capability given to me. I want to make sure that it's something that we can do, we can use in the future for whatever. We're not planning for any specific activity, but for the use of this capability in case we need it in the future. Hataw Balita.
Hindi pa rin masabi ng Philippine National Police ang lokasyon kung saan matatagpuan ang nawawalang beauty queen na si Catherine Camilon. Ayon kay PNP 4A Public Information Office Chief Police Lieutenant Colonel Chita Del Gawiran, bagamat nakikipagtulungan naman sa investigasyon ang Police Major na persons of interest, hindi pa ito nagbibigay ng kahit anong impormasyon tungkol sa posibleng lokasyon na kinaroroonan ng Miss Grand Philippines 2023 candidate. Patuloy pa rin umano sa kasalukuyan ang pangangalap nila ng mga detalye at paghahanap kay Camilon. Nasa 250,000 pesos na ang kabuang halagang iniaalok bilang reward sa sino mang makapagsasabi kung nasaan ang nawawalang beauty queen. Hataw Balita. Patay ang isang radio announcer matapos pagbabarilin habang nasa live broadcast sa Misamis Occidental. Si Bal Villaflor humahataw. Hataw Balita. Naisugod pa sa ospital ngunit idineklara ring dead on arrival matapos pagbabarilin ang radio anchor habang siya ay nagbo-broadcast ng live sa bayan ng Calamba, Misamis Occidental dakong madaling araw nitong Linggo, November 5. Kinilala ang biktima na si Juan Humalon, 57 anyos at kilala bilang Johnny Walker ng Calamba Gold FM radio station. Batay sa ulat ng Calamba Municipal Police Station, isang di pa nakikilalang sospek ang dumating sa home base radio station ni Humalon at sinabing may mahalagang ipapaanunsyo sa radyo. Subalit pagpasok nito ay agad na pinaputukan ng baril ang biktima at kinuha pa ang kwintas na suot nito. Mabilis na tumakas ang sospek matapos ang insidente. Mariing kinondina ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang walang habas na pagpatay sa mamamahayag at inatasan ang Philippine National Police sa pagsasagawa ng manhunt operation laban sa sospek. Samantala, patuloy namang isinasagawa ng pambansang pulisya ang investigasyon para malaman ang pangunahing motibo sa krimen at pagkakakilanlan ng salarin. Naglagay na rin ng mga checkpoint sa lugar ang PNP. Bal Villaflor, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyong publiko ang aming pinahahalagahan. Hataw Balita. Plano ng Land Transportation Office o LTO na humingi ng tulong mula sa Philippine National Police o PNP para madagdagan ang kanilang puwersa at mapalakas ang kampanya laban sa pagkalat ng mga kolorum public utility vehicles sa mga hindi rehistradong pampublikong sasakyan sa buong bansa, lalo na sa Metro Manila. Layo ng naturang hakbang na matugunan ang mga alalahanin ng transport groups sa bansa sa patuloy na operasyon ng mga kolorum sa kalsada na nagpapahirap sa kanilang kabuhayan. Daing na kasi ng mga nasa sektor ng transportasyon ang pagkawala ng halos 30% ng kanilang kita dahil sa pamamayagpag ng mga hindi sumusunod sa batas. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Attorney Vigor Mendoza II, ang karagdagang pwersang magmumula sa PNP ay malaking tulong para matigil na ang nasabing iligal na operasyon ng mga taong nasa likod nito. Inaasahan din ng opisyal na sa pamamagitan nito, magiging matindi ang anti-colorum drive ng kanilang ahensya kasama ang pwersa ng Highway Patrol Group o HPG at ang territorial units ng pambansang pulisya. Hataw Balita. Inanunsyo na ng South Luzon Expressway o SLEX ang pagpapatupad ng kanilang pagtataas sa singil. Mula nitong Biyernes, November 3, itinaas na ang singil sa mga motorista na manggagaling ng Alabang patungong Calamba. 10 pesos para sa Class 1 vehicles, 20 pesos sa Class 2 at 30 pesos sa Class 3. Habang mayroong dagdag na 4 na piso sa toll para sa Class 1, 6 na piso sa Class 2 at 8 piso sa Class 3 vehicles na magmumula sa Calamba papuntang Santo Tomas, Batangas. Ayon sa Toll Regulatory Board, unti-untiin ang pagpapatupad ng toll hike. Ang unang tranche ay mag-uumpisa ngayong taon habang ang pangalawang tranche naman ay patutupad sa susunod na taon. Bukod sa SLEX, kasama rin sa nagpatupad ng toll hike ang Muntinlupa Cavite Expressway o MCX simula noong Biyernes.
dagdag na piso para sa Class 1 vehicles, 2 piso kung Class 2 at 3 pisong additional toll kung Class 3 ang sasakyan. Hataw Balita. Bilang pakikisa sa pagdiriwang ng National Children's Month ngayong Nobyembre, magkakaloob ng libreng sakay ang MRT3 sa mga menor de edad ngayong araw ng Lunes, November 6. Sa isang pahayag, inanunsyo ni Council for the Welfare of Children o CWC Executive Director Angelo Tapales ang libreng sakay ng mga bata sa MRT3. Available ang libreng sakay mula alas 7 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga at alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Pakinggan po natin ang pahayag ni CWC Executive Director Angelo Tapales. Yung mga bata pong covered po nito ay yung mga nasa grade school hanggang senior high school. So below 18 po talaga yan. Ano? Nilinaw naman ng CWC na hindi sakop ng libreng sakay ang mga kasamang magulang o guardian ng bata. Hataw Balita. Oy, may good news po para sa mga motorista dahil inaasahang magkakaroon ng rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo mga kumpanya ng langis bukas. Araw po yan ng Martes, November 7. Sa inisyal na pagtaya ng mga oil company, maaaring umabot sa 90 sentimos hanggang piso at 20 sentimos ang bawas sa presyo ng kada litro ng diesel. Habang nasa 30 hanggang 60 centavos naman ang posibleng maging rollback sa presyo ng kada litro ng gasolina. Nasa 80 sentimos hanggang pisong bawas sa presyo naman ang inaasahan sa kada litro ng kerosina. Iaanunsyo mamaya ng mga kumpanya ng langis ang final price adjustment na ipatutupad bukas. Ayon sa Department of Energy, nakatulong ang hindi pagkalat ng gera sa pagitan ng Israel at Hamas militant group sa pagbaba ng presyo ng langis sa world market at ang posibleng paghina ng ekonomiya ng ilang European countries. Nakaapekto rin sa rollback ang naging dagdag produksyon ng mga bansang miyembro ng the Organization of the Petroleum Exporting Countries o OPEC. Oras alas 5:26 na po ng umaga at sa pagpapatuloy ng Hataw Balita Pilipinas. 17 Chinese national ang inaresto ng mga otoridad dahil sa operasyon ng cybersex sa Lawaan Village, 6th Street, Barangay Balantang, Haro, Iloilo City, pasado alas 4 ng madaling araw noong Sabado, November 4. Sa bisa ng search warrant, sinalakay ng mga pulis ang inuupang bahay ng mga suspect at doon nakita ang mga malalaswang video at pictures na kanilang ibinebenta sa mga kliyente. Ayon sa mga otoridad, halos 6 na buwan nang nag-ooperate ang mga suspect na mahigit 1 buwan din nilang minamanmanan na. Nakuha sa mga ito mga gamit sa illegal na gawain gaya ng 24 computer unit, 49 cellphone, router, projector, modem, mga SIM card at iba pa. Nakakulong na sa Haro Police Station ang mga naturang Chinese national at maharap sa kasong paglabag sa Republic Act 10175 o ang Cybercrime Prevention Act of 2012. Hataw Balita. Ilang guro sa Bulacan ang nagrereklamo sa kinaltas na buwis sa kanilang natanggap na honoraria para sa kanilang serbisyo sa nagdaang barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE. Pakiusap nila na sa susunod na halalan, tanggalin na sana ang tax para makuha na nila ito ng buo. Si Nestor Torres humahataw. Hataw Balita. Naipamahagi na sa karamihang mga guro sa Bulacan ang kanilang honoraria o kabayaran sa kanilang pagsisilbi sa nakaraang barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE at plebisito. Sa Malolos, inabot ng 15 oras ang distribusyon sa mga guro. Nagsimula ng alas 3 ng hapon ng Sabado at tumagal ng hanggang alas 2 ng madaling araw ng Linggo sa dami at haba ng pila. Sa honoraria, ang isang chairperson ay tatanggap ng 10,000 pesos. Ang election board o EB at ang poll clerk o third member ay makatatanggap ng 9,000 pesos. Bukod pa ang dagdag na 2,000 pesos para naman sa plebisito. Ayon kay Ma'am Marian Angeles, chairperson ng Santa Isabel Elementary School, nangihinayang siya dahil binawasan ng 15% VAT ang bayad sa kanila. Ang dapat sanaan niya
ay hindi ito ginawa dahil pinagpaguran at pinagpuyatan nila ng husto ang nakaraang eleksyon kasama ng overtime na wala namang bayad. Pwede po sana. Wala na po sana ang tax. Sana buo naman po. Kasi malaking bagay din po yung tax sa mga bankos. 15% po siguro, di 1.5. 8.5 na lang. Maganda kasi wala nang deduction sa tax. Para naman sa pinagpuyatan, pinaghirapan namin mga teacher, ay may pa-consuelo naman sila. Bukod sa 5-day service credit, mas maganda, buo na tatanggap ng mga PE. Para naman kay Attorney Julio Nicanor Ginto ng Commission on Elections o COMELEC Malolos, naintindihan naman nila ang karaingan ng mga guro. Ngunit wala rin silang magagawa kahit gustuin man nila itong wala ng bayarang buwis na aprobado sa budget ng COMELEC. Yung chairman natin, ang gross na matatanggap is 10,000. Yung corporate members 9,000. Pabawasan pa kasi ng tax. On top of that, because nag-holding tayo ng previsit, bibigyan pa sila ng additional na 2,000 pesos, which is also taxable. Kung ano sana ang magiging pa po sa mga teachers natin ay personally, doon laki na papanik kasi. Samantala, nasa 14 million pesos naman ang halaga ng budget sa Malolos pa lang na pinasweldo sa mga guro sa BSKE at plebisito. Humingi na rin ng dispensa si Atty. Ginto kung napuyat ang mga recipient at na-delay ang allowance sa distrito. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nestor Torres, Humahataw! Hataw Balita. Mahigit isang buwan na lang mula ngayon ay idaraos ng special election sa Negros Oriental. Inanunsyo ng Commission on Elections o COMELEC ang nakatakdang pagsasagawa ng special election sa Negros Oriental para sa magiging kapalit ni dating Congressman Arnolfo Arnie Tevez Jr. Ayon kay COMELEC Chief George Erwin Garcia, idaraos ito sa December 9, 2023 at sinimulan na anya nilang maghanda kahit natatapos lamang ng barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE. Si Congressman Tevez ay napatalsik sa mababang kapulungan ng Kongreso dahil sa disorderly conduct at patuloy na pagliban sa Kamara sa kabila ng expired na travel authority. Pakinggan po natin ang pahayag ni COMELEC Chief George Erwin Garcia. Mataas na rin po yung paghahanda namin. In fact, ngayon nakafocus na kami kaya tayo magpapamiting din ngayong hapon. Isang araw lang may imprenta namin yon na yung mga balota na iyan. And magkakaroon na rin kami ng mga procurement para sa mga gagamitin natin katulad ng mga indelible ink at iba pang kagamitan ng Commission Election. So hopefully before the end of November, matapos tayo because we would like to deliver by the first week of December. Samantala, plano ring isailalim sa COMELEC control ang 3rd District ng Negros Oriental kaugnay ng gagawing halalan. Hataw Balita. Naging maluwag na ngayong maga ang daloy ng trapiko sa North Luzon Expressway maging dito sa Bukawe Toll Plaza. Ayon sa NLEX Management, maraming mga motorista ang nakabiyahe na pa Maynila simula pa nitong Biyernes hanggang kagabi. At mula sa NLEX Bukawe Toll Plaza, si Nestor Torres, Humahataw Live. Nestor, good morning. Kamusta na ang sitwasyon ngayon ng trapiko dyan sa NLEX, partikular sa Bukawe Toll Plaza? Yes, good morning, Erwin. Sa lahat ng mga babiyahe naman papuntang Metro Manila ay maluwag na ang daloy ng mga sasakyan sa mga oras nito at kumbaga hindi na sila mahihirapan kumpara nitong Sabado at kagabi kung saan nga ay bulto ang mga sasakyan. So, sa ngayon ay maluwag naman ang pila ng mga sasakyan maliban na lang doon sa RFID installation lane na nasa 20 ang nakapila na mga nagpapa-install. Mula pa nitong Sabado hanggang ngayong umaga ay magdamag na binabantayan ng NLEX Management ang sitwasyon ng trapiko sa North Luzon Expressway at Subic-Clark-Tarlac Expressway dahil sa mga motoristang galing norte patungong Metro Manila. Nitong Sabado, vice versa ang naging volume ng sasakyan sa mga toll installation lane sa Bukawe at Balintawak
kung saan ay hindi bababa sa 30 ang nakapilang sasakyan. Gayon din nakaranas ng pagsikip ng trapiko sa mahigit 10 toll lane ng RFID sa Bukawi sa dami ng dumarating na sasakyan. 24 hours namang bukas ang 3 RFID installation lane ng 2 malaking toll plaza para marami ang maserbisyuhan. Sinabi naman ng NLEX Management kung magpapaload at magpapareplace ng RFID, huwag na silang pumila sa installation lane ng toll plaza. Pwede naman silang dumiretso sa mga customer service para sa kanilang concern. Kung maglo-load ay pwede rin sila sa GCash o kaya ay sa loading station. Samantala hanggang ngayon, alas 6 ng umaga na lang itong pre-towing para sa mga Class 1 na vehicle sa nearest exit. Pagkatapos ng alas 6 ngayong umaga ay may bayad na. Balik na rin ngayong araw ang roadworks ng NLEX. Samantala tuloy-tuloy naman ang dry run ng 100% RFID cashless transaction. Sa tala ng NLEX Management, simula nang inumpisahan ang dry run noong September 1 hanggang October ay nasa 75% na ang mga nagpakabit ng RFID. Amigo Sherwin, samantala maging sa SLEX naman sa mga babiyahe ng South Luzon Expressway ay nakausap natin ng mismong sa command center nila na sinasabi na maluwag naman ang daloy ng mga sasakyan sa mga oras na ito. Samantala sa ngayon, Amigo Sherwin, sa SLEX at SETEX at maging sa NLEX ngayon ay wala namang na monitor na major accident sa kahabaan ng expressway dahil maayos naman ang daloy ng mga sasakyan at wala rin namang mga record sa ngayon na mga rear-end collision. Kaya sa lahat ng mga babiyahe na mga motorista ay maganda na yung biyahe ngayon at hindi na sila kumbaga makararanas pa ng matinding traffic. Maliban na lang kung sila ay wala pa ring RFID ay talagang pipila sila sa RFID installation at dahil doon sila matatagalan. Pero sa oras na ito, marami ng mga nakauwi, kaya dire-diretso na yung biyahe papuntang Metro Manila. Pero mag-aantabay pa tayo, Amigo Sherwin, sa mangyayari pa sa mga susunod pang mga oras. Amigo? Oo, magandang balita yung nabanggit mo, Nestor, na walang major accident na nangyari sa mga kilalang expressway. Itong NLEX at SLEX, maganda yan. Pero ang medyo hindi maganda, marami pa rin palang mga sasakyan na, Nestor, ang mga hindi nagpapakabit ng RFID. Tama ba? Oo, sa record kasi ng NLEX Management, from 69% na record nila noong August, ngayon naging 75% na yung mga nagpapakabit simula nung magkaroon ng dry run. Ibig sabihin, cashless transaction. Kasi pag pumunta ka dito sa lahat ng mga toll plaza, sa SETEX saka dito sa NLEX, wala ka nang makikita talaga na signage na cash. Lahat ay RFID lane na yung mga nakalagay. Pero 6% yung itinaas nila simula nang magkaroon nga itong dry run. Pero konti pa rin ito. Expected sana ng NLEX Management. Sana umabot ng 2 milyon yung mga nagpapakabit ng RFID. Kasi sa ngayon, nasa 1.5 million na yung mga nagpapakabit ayon dun sa kanilang record. Pero ilan yung bukas sa Nestor, particular dyan sa Bukawi, na para sa cash lane, Nestor? Yung RFID installation lane, yung pwedeng magbayad ng cash, pwedeng magpakabit, 3 dito sa Bukawi. Sa Balintawak, 3 din. Doon sa mga maliliit na toll plaza, Amigo Sherwin, kung kinakailangan, ay merong nakabukas na isa na pwede silang magbayad doon ng cash, pwede ring magpa-install, pwede ring magpa-load. Matagal nang hinihikayat, Nestor, ng mga pamunuan ng expressway dito sa ating bansa nga yung ating mga motorista na maglagay na ng RFID. Lalo na nung niluwagan na nila ito, Nestor, wala namang masyado ng requirement pagka ikaw ay magpapakabit ng RFID. At maliit lang din naman yung initial na kailangan mong i-load at yun naman hindi naman na-expire at kailangan mo lang din namang magagamit mo pa rin. Ibig sabihin na gano'n na, Nestor. Yun nga yung tama ka doon, Amigo Sherwin, kasi wala namang bayad yung
magpapakabit ng RFID, load lang na 500 pesos yung babayaran mo, yung load lang. Pero yung pagkakabit, wala. Kaya nga mas epektibo talaga yung RFID para sa kanila, para dire-diretso yung biyahe mo. Ang nagkakaproblema lang talaga dun sa mga hanggang ngayon ay dun sa mga truck, sa mga bus na karamihan yun yung mga wala pa rin kabit na mga RFID. Saka yung mga bagong sasakyan, yung mga kabibili lang nila, kaya ngayon lang din sila nagpapakabit ng RFID. Pero sa mga susunod na panahon, sabi ng NLEX Management, full implementation na talaga yung gagawin nila. Pagkatapos ng dry run ngayon ng cashless transaction, sa susunod ay patutupad talaga nila yung full implementation na wala na talagang cash lane or totally wala ng cash, puro RFID na yung gagawin dito sa NLEX. Oo, at pagka nagpakabit na sila ng RFID, mararanasan na rin nila yung maginhawang biyahe. Kaya maraming salamat, Nestor Torres, nag-uulat ng live mula sa Bukawi Toll Plaza. Hataw Balita. Magbabalik na ngayong araw sa kanyang trabaho si Chopilo Guadis III bilang punong opisyal ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB, isang buwan matapos siyang suspindihin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil sa mga akusasyon ng katiwalian. Sa isang pahayag, sinabi ni Department of Transportation o DOTR Secretary Jaime Bautista na kanilang ipinag-utos ang pagtanggal ng suspensyon kay Guadis ngayong araw. Batay sa isang utos mula sa Office of the President na pinirmahan ni Executive Secretary Lucas Bersamin, ang desisyon ng palasyo na bawiin ang suspension order ay bunsod ng pagbawi ng salaysay ng dating empleyado ng LTFRB na si Jeff Tumbado. Nauna rito, inakusahan ni Tumbado si Guadis pati na rin ang iba pang hindi pinangalanang mga opisyal ng DOTR at Malacanang na tumatanggap umano ng malalaking halaga ng pera kapalit ng mga serbisyo mula sa ahensya. Samantala, nagpasalamat naman si Guadis kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagpapaintulot na maituloy niya ang kanyang posisyon sa LTFRB. Hataw Balita. Nasa 134 na Pilipino ang pinayagan na ng pamahalaan ng Israel na mag-exit sa Gaza. Ayon kay Department of Foreign Affairs Undersecretary Eduardo De Vega, pinaintulutan nila ang ating mga kababayan doon na lumabas ng Gaza, subalit hindi nila maaaring isama ang kanilang mga asawa na Palestinian. Sa pinakabagong update, sinabi ni Yusek De Vega na hindi natuloy ang nakatakdasa ng pag-alis ng 20 Pilipino na kasama sa unang batch mula Gaza patungong Egypt kahapon dahil umano ito sa nangyaring panibagong pag-atake sa lugar. Muling itinakda ang paglabas ng mga naturang Pilipino ngayong araw ng Lunes, November 6. Habang may 23 ang kasama sa second batch, pero wala pang petsa ang schedule ng mga ito sa kasalukuyan at inaasahan naman na mangyayari sa mga darating na araw. Alamin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Lunes. Panoorin po natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau Pag-asa. Sa ating latest satellite images, makikita ho natin na easterlies o ito yung hangin nang gagaling dito sa Karagatang Pasipiko ang siya nakakaapekto partikular na sa bahagi ho ng Palawan, Mindanao at Kabisayaan. Kaya po may mga kaulapan tayong namamataan dito, partikular na sa may bahagi ng Palawan kung saan inaasahan natin na malaki yung tsansa ng mga pag-ulan sa araw na ito. Dito naman sa Luzon, mapapansin nyo walang masyadong kaulapan ho na nakikita ngayon. At generally fair weather, medyo mainit na panahon pa rin yung mararanasan natin, partikular na dito sa may bahagi ng Luzon. Pero asahan pa rin yung mga isolated o pulupulong pag-ulan na may kasamang pagkidlat, pagkulog. Sa ngayon nga, base sa pinakahuling datos natin, wala pa tayong minomonitor na tropical cyclone o low pressure area. Posible ho at least in the next 3 days, medyo maliit pa yung tsansa na magkaroon tayo ng bagyo base ho sa pinakahuling datos natin. So mag-update ho tayo kung may pagbabago tayong makikita. At narito nga ang ating inaasahang panahon sa bahagi ng Luzon. Malaki yung tsansa ng mga pag-ulan, partikular na sa bahagi ng Palawan. Dulot ho yan nitong easterlies o yung hangin nga na nagmumula sa Karagatang Pasipiko, kaya medyo maulap yung kalangitan na nakikita ho natin para sa araw na ito.
Samantala, sa bahagi ng Extreme Northern Luzon, yung Batanes at bahagi ho ng Babuyan Islands, inaasahan natin yung mga isolated light rains. Nakikita ho kasi natin na posibleng lumakas ulit yung amihan at ito yung magdadala ng mga maihinang pag-ulan, partikular na nga dito sa Extreme Northern Luzon. Sa nalalabing bahagi ng Luzon, partikular niya dito sa Northern, Central, Southern Luzon, kasama na yung Kamaynilaan, inaasahan natin medyo mainit na tanghali at umaga ang ating posibleng maranasan, pero sa hapon, hanggang sa gabi, nandun pa rin yung mga posibilidad ng mga thunderstorms. Pero kung mapapansin natin, hindi naman ito nagtatagal. Pinakamatagal na ho, mga 1 oras. At hindi na rin ganoon kalalakas kung para na naranasan natin noong panahon nga ng habagat. Dahil nga tayo ngayon ay nasa panahon na ng amihan. Sa mga magbibiyahe pa po dito sa ating mga karagatan, wala ho tayong nakataas sa gale warning. Ibig sabihin, ligtas pa rin pumalaot yung mga sasakyang pandagat kahit yung mga bangka. Pero mag-ingat pa rin kapag meron tayong mga thunderstorms na maaaring magpalakas ng alon ng karagatan. Kaya makinig pa rin po tayo sa ating mga otoridad. Ang araw naman natin ay sisikat mamayang 5:53 na umaga at lulubog ganap na 5:26 ng hapon. At napanood po natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist Obet Badrina. Tandaan sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na may lalang. Pagkain, trivia, inaabangan, kultura, at iba pang makikita. Patikim Probinsya. Ngayong holiday season, uso na naman ang bakasyon at kung hindi pa puno ang inyong bucket list, narito po ang isang dinarayong White Sand Beach sa Surigao del Sur na tiyak na swak sa inyong budget. Si MJ Vasquez may patikim. Holiday season na, kaya kung hanap nyo yung isang sulit na bakasyon pero low budget lang, nako, sagot ko kayo mga kasangbahay. Tara't pasyalan natin ang dinarayong White Beach ng Surigao del Sur. Mula Butuan City, maglalakbay ka ng mahigit 2 oras bago marating ang bayan ng Caguait. At dito, masasaksihan ang nakatagong ganda ng lugar. Ito ang bubungad sa inyo. Asul na dagat, puting buhangin at tahimik na lugar. Hindi mo kailangang gumastos ng malaki dahil 20 pesos lang ang entrance fee rito. Maaari ka namang mag-rent ng cottage sa halagang 700 to 1,600 pesos. At syempre, mayroong ding mga resort na pwedeng mag-cater sa inyo. Dahil sa mapuno ang lugar, kahit mainit ang panahon, pwede ka pa rin umupo sa buhangin at mag-relax. Bukod sa swimming, pwede rin dito ang surfing, snorkeling at marami pang water sports activities. Hindi pa ganoon ka-overpopulated ang lugar at patuloy pa ang pagde-develop ng local government unit ng Caguait sa kanilang tourist spot. Simple pero memorable, lalo na kung kasama mo ang pamilya o barkada. Yun naman talaga ang mas mahalaga pag holiday season, ang makasama ang ating mga mahal sa buhay. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. MJ Vasquez, humahataw. Balita. Aba, mura lang 20 pesos lang napakagaling naman. At namimiss ko na rin yung beach diyan sa Morong Star Beach Resort sa Morong, Bataan. Lagi lang nating nakikita diyan si Guillermo Dumaran nakakailang beses nang pumupunta diyan. Kaya sana mga kasama natin si Randy Forastero, si Michael Salazar at sila Nap Arroyo, ay sila Brad Jomel Dueñas. Baka gusto nyo rin pumunta sa Morong dahil meron silang promo ngayon. Alam ko hanggang November 30. Ayan. Pagka-bakasyon at meron tayong oras, libre tayo. At sa atin namang shout out, happy Sabbath anniversary po kay Sis Eva Paglinawan, lokal po ng Santa Rosa, Laguna. At sa ating ding mga taga-subaybay sa Facebook, andyan po sila Imelda Dane, RBN Villalon, Mangan, LB San Jose. At sa YouTube naman sina Emma Chikuhara, Elena Yang, Jade Repolona, JC Yama. At yung pong mga kasama po natin na dumalo sa mass wedding at ikinasal na yung mga reporter po natin, sila Lucilio Ren, Grace Flores, ayan, sila Brad J. Bunyag, at yung mga kilala natin sila RJ Ignacio
at yung kanyang naging kabiyak si Sara at si Brad Jassy Mertalia at si Heda Mertalia. Ayan. At salamat din po sa lahat ng mga tumutok po sa atin sa buong Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Shoutout din po sa mga tagapakinig ng Hataw Balita Pilipinas sa Radyo La Verdad 1350. At mamayang alas 7 po ng gabi, Philippine Standard Time, ang panibago pong session ng Mass Indoctrination ng MCGI. Mapapanood niyo po yan sa official MCGI social media accounts. Kabilang po ang MCGI channel, ang official YouTube channel ng Members Church of God International. Patuloy rin po namin kayong inaanyayahan na makisa sa Global Prayer for Humanity tuwing Lunes hanggang Biyernes alas 9:30 ng gabi. Ito po yung nakastream ng live sa lahat ng MCGI social media accounts. Ang Global Prayer for Humanity ay bukas po sa lahat, anuman ang inyong relihiyon o lahi. Mga kasangbahay, kung meron po kayong balitang hindi ninyo napanood o kaya ay may nais kayong muling panoorin sa Hataw Balita Pilipinas, bisitahin lamang po ang aming mga official social media account. I-like at i-follow ang UNTV News and Rescue Facebook account at i-click ang subscribe button sa UNTV News and Rescue YouTube channel. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang videos na nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Mateo Kapitulo 5, talatang 3,5. Mapapalad ang mga mapagpakumbabang loob, sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Mapapalad ang maamo, sapagkat mamanahin nila ang lupa. At yan pong mga humahataw na balita ngayong umaga ng Lunes, ika-6 sa buwan ng Nobyembre 2023. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue at ng UNTV Radyo La Verdad 1350, ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po ang inyong amigo, Sherwin Kulubong. At dito sa UNTV at UNTV Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.